magsitayo at palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Yan, lakasan po natin ang ating palakpak para sa ating Diyos. Ibigay po natin ang mga best na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Yan, bago po tayo magpasimula sa ating Y-Vibe Tips, tayo po muna ay dumulog sa maikling panalangin. Hallelujah! Good morning, Jesus. Good morning, Holy Spirit. Tinataas ka namin, Panginoong Diyos, sa araw na ito, sa aming Y-Vibe service ngayon sa Saturday ay, Lord, sana po ito ay maging matagumpay at sa mga magbabahagi ng salita, bigyan niyo po sila ng wisdom and strength na maibahagi ang iyong mabuting salita. Hallelujah. And bigyan niyo po ako ng kalakasan at alisin ng mga kaba sa aking mga puso. Hallelujah. Na para ma-encourage lahat ng kabataan na maglingkod sa iyo, Panginoon. In Jesus' name we pray, Amen. Yan, hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maaari na po tayo magsiupo. Yan, para po sa ating Y-Vibe Tips ay ang ibabahagi ko po sa inyo is yung differences ng procrastination and laziness. So ano po ba yung ibig sabihin ng procrastination and laziness? Procrastination is when you know you have to do something. Pero pinagbubukas po natin or dinedelay po natin yung paggawa ng isang bagay na to. For example, may assignment ka pero due na nito bukas. Tapos ang sinasabi mo sa sarili mo, mamaya na lang, mag-scroll mo na ako sa TikTok. So, pag laziness naman is when you don't even want to do anything at all. Kahit may oras ka, wala ka talagang gana kumilos. So, pero sabi po dito sa verse na ito, sa Colossians 3 verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. So, ibig sabihin, kahit maliit or malaki yung ginagawa natin, ng buo at ng best, hindi lang sa tao, kundi sa Lord mismo, kay Lord po mismo. Then may inihanda po akong 3 ways to avoid laziness and procrastination. Number 1 is set small goals. Huwag po natin hintayin na malaki yung matatapos agad. Hatiin po natin sa maliliit na steps para mas madali po natin ito masimulan. Ito po ay pinapaloob ng Proverbs 21 verse 5, the plans of the diligent lead surely to abundance. Then number 2, discipline your time po. Yan, na-discuss na din po yung time management, yung pag-handle po ng proper time management dito sa Y-Vibe Tips. And sabi po dito, maglaan ng oras sa importanteng bagay bago sa distractions. Parang sinasabi po kasi natin kay Lord nito, ikaw muna bago lahat. And number 3, remember who you are doing it for. Hindi lang po para sa grades, hindi lang po para sa atin or sa ating parents, kundi para na din po kay Lord. And yun po nakapaloob yung whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. And may iiwan po ako sa inyong small quote na do it now and do it for God po. Yun lamang po. Tayo po yung magsitayo at palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon ng lakas at papuri po sa ating Panginoon. Yan, palakpakan po natin, hallelujah. Lakasan po natin ating palakpak. Itaas po natin ang ating mga kamay para sa ating Panginoon. Praise God. Sige po yung malakas nga po na palakpak sa Diyos. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Yan lamang po ba yung palakpak na ibibigay natin sa Diyos? Amen. Yung palakpak na may sigla at lakas ng kabataan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon sa mga Y-Vibe Tips na atin pong napapakinggan every Saturday na nawa po ay talagang mai-apply po natin sa pang-araw-araw po nating buhay. And of course, sa pagpunta po natin dito sa church, meron po tayong ginagawa. Meron po tayong responsibilities. Yun po ay ang una, magpuri sa atin pong Panginoon. And later po, ay makikinig po tayo ng salita ng Diyos. Pero sa ngayon, handa na po ba ang lahat na magpuri sa Panginoon? Yes. Pwede po ba pumalakpak ang mga anak ng Diyos? Hallelujah! At pwede din po ba tayo lumuntag? Sige po, tayo po ay tumalon. Praise God. Dahil mamaya po sa atin pong awitan,
po ay magsasaya at lulundag sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Sige po, tayo po ay magpuri sa ating pong Panginoon. Marami na tayong pinagdaanan, ngunit kailan may di niya tayo sapagkat, hallelujah, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay sapat, huwag mahihiyang sa Kanya'y sumamba, lahat ay magkaisa, minsan pa. Marami na tayong pinagdaanan, ngunit kailan may di niya tayo pinabayaan. Sabay-sabay po nating sabihin, ang Diyos ay tapat. Amen! Ang Diyos ay sapat, huwag mahihiyang sa Kanya'y sumamba, lahat ay magkaisa. Tayo pong lahat! Praise God! Itaas ang iyong kamay, ipalakpak ng buong galang, pag-ibig niya'y napagkalawat, kay sarap isipin na may Diyos na may malasakit sa atin. Praise God! Palakpakan po natin ang Diyos! Hallelujah! Marami na tayong pinagdaanan, ngunit kailan may di niya tayo pinabayaan. Ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay sapat, huwag mahihiyang sa Kanya'y sumamba, lahat ay magkaisa. Tayo pong lahat ay lumundag! Sabay-sabay, itaas ang iyong kamay, ipalakpak ng buong galang, pag-ibig niya'y napagkalawat, kay sarap isipin na may Diyos na may malasakit. Lumundag ng sabay-sabay, itaas ang iyong kamay, ipalakpak ng buong galang, pag-ibig niya'y napagkalawat, kay sarap isipin na may Diyos na may malasakit. Kanino po? Sa atin. Amen! Hallelujah! Praise God! Ipalakpak po natin ang ating kamay para sa Diyos. Hallelujah! Come on! Di mahihiyang sumayaw. Come on! Let us all dance! Di mahihiyang sumayaw sa'yo, di mahihiyang. Tayong lahat ay pumalakpak! Pumalakpak sa'yo, di mahihiyang. Pumalakpak sa'yo, di mahihiyang. Lahat ay lulundag! Lulundag sa'yo, di mahihiyang. Lumundag sa'yo, di mahihiyang. Lahat ay sumigaw! Sumigaw sa'yo, woo! Di mahihiyang. Sumigaw sa'yo. Lumundag ng sabay-sabay, itaas ang iyong kamay, ipalakpak ng buong galang, pag-ibig niya'y napagkalawat, kay sarap isipin na may Diyos na may malasakit. Lumundag ng sabay-sabay, itaas ang iyong kamay, ipalakpak ng buong galang, pag-ibig niya'y napagkalawat, kay sarap isipin na may Diyos na may malasakit sa atin.
Salamat po, napakasarap pong sumayaw. At lumundag at sumigaw sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Pwede po ba nating sabay-sabay na isigaw? Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito na nandito po kami sa banal mong tahanan upang ibalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, Panginoon. Hayaan mo po, O Diyos, na ito pong amin pong buhay ay maipagamit po namin ng lubos, Panginoon. Hallelujah! At sa pamamagitan po ng amin pong pag-awit, ay maipadama po namin ang aming pong taos-pusong pagpapasalamat sa lahat ng kabutihan mo pong ginawa sa amin pong mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Let us all lift our hands to Jesus. Hallelujah. And let's give Him praise. Hallelujah. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan, bawat sandali. Ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan, bawat sandali. Ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Come on, let us all sing to Jesus. Walang hanggang papuri sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailanpaman. Praise God. Thank you, Jesus. Never mo kami iniwan, Panginoon. Tayo pong lahat ay umawit sa Diyos. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan, bawat sandali. Ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, Panginoon. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Hindi po tayo iniwan ng Diyos. Walang oras na kami iyong iniwan, bawat sandali. Ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng wala naman, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais,
kami iniwan, O Diyos. Hallelujah. Sa kalugbukan ng aming pong buhay, Panginoon, at sa kahit na naman pong kalungkutan, salamat, O Diyos, lagi ka pong naririyan, Panginoon. Kaya naman po sa pagkakataon pong ito, amin pong ibabalik sa iyo lahat ng papuri, Panginoon. Hallelujah. Sabay-sabay po tayong umawit. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik lahat po tayo umawit sa Diyos. Ang lahat ng pagsamba. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo'y aalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri. Yes, O God, hallelujah. Sa'yo'y aalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Tapat kailanpaman. Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Praise God. Amen. Praise the Lord. Isang maganda at masiglang palakpak na nagmumula po sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ayan, ako po'y na-amaze. At ako po'y nagpapasalamat sa mga oras po na ito na for the first time, ito po ang isa sa mga talagang pinaka-aabangan ko na moment na magamit ng atin pong Panginoon dito po sa youth ministry po na ito. Sa youth fellowship. Naghahalo po yung kaba ko at excitement. Pero praise be to God, tayo po ay manalangin sa atin pong Panginoon. Praise God, hallelujah. Panginoon, Ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na tapat sa amin pong mga buhay. Hayaan niyo po, O Diyos, sa mga oras na ito, maipaglingkod po namin ito sa inyo ng buong buo. At muli, patuloy niyo po kaming katagpuin sa amin pong mga buhay. Lord God, sa mga nangangailangan ng kapayapaan sa kanila pong mga puso, sa nangangailangan, Lord, ng comfort mo, Panginoon, anuman pong pinagdaraanan nila ngayon, naway ang inyo pong mga salita ay magsilbing gabay, pagpapala sa kanila pong mga buhay. At patuloy niyo pong buksan ang amin pong mga isip, ang amin pong mga puso, at amin pong mga buhay sa inyo pong mga salita. Lord God, maraming salamat. Ang inyo pong lingkod po na ito ay nagsusumamo po sa inyo, na itago niyo po sa inyo pong likuran at patuloy na maggamit sa inyo pong karangalan. Sa inyo po ang papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po'y pinagpala ng Diyos ay magsabi ng Amen. Hallelujah! Ayan, praise God. Maaari na po tayong umupo. At ayan, sa umaga po na ito, patuloy po
This August, tayo po ay nasa series po ng Fruit of the Holy Spirit. Ayan. Short recap lamang po sa mga naka-attend po sa atin no mga last po na youth service natin. Ito po ay ano yung unang fruit of the Holy Spirit? Love. Ito po ay pinasimulan po ng ating pong preacher Daisy. Ayan, maraming salamat po sa inyo pong buhay. At pangalawa po ay joy. Joy. At ito po ay tinalakay naman po ng ating pong sister Pat, si Ate Pat. Ayan. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na talagang makapagbahagi sa mga oras po na ito. At katanungan lamang po, yung love and joy ay nai-reflect na po ba natin sa atin pong mga buhay? I know mga kapatid, mga youth, mga kabataan, ito yung pagkakataon na talagang ma-reflect natin yung salita ng Diyos, yung fruit of the Holy Spirit. Amen? Pag-uwi ba natin, ni-review ba natin, or chinek ba natin yung sarili po natin kung meron na ba akong love? Meron ba akong love na nagmumula sa atin pong Panginoon? Amen? Meron ba akong joy? Sa kabila ng trials, sa kabila ng problema natin sa buhay, meron ba tayong joy? Amen. So ngayon, let us talk about peace. Pakisabi nga sa inyo pong mga katabi, peace. Sa mga kababaihan, peace, sis. Sa mga kalalakihan, peace, bro. Gawin nyo, huwag kayong mahiya. Peace, bro. Ka-close nyo man yan or hindi. Ayan, peace, bro. Ayan. Peace is and peace, bro. So ngayon po, basahin po natin ang ating pong main text. Galatians chapter 5, verse 22. Galatians chapter 5, verse 22. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace. Nandito na po tayo sa topic po na ito. Patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. Ang Diyos po ang magpala po sa Kanya po mga salita. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Praise God. At binanggit po dito, mga kapatid, na meron tayong fruit of the Holy Spirit na dapat taglayin po natin bilang isang Kristiyano, bilang isang mayroong relasyon sa atin pong Panginoong Jesus. The fruit of the Holy Spirit is the result na ang atin pong Holy Spirit ay nag-ooperate sa atin pong mga buhay. Nache-check po ba natin si Holy Spirit ba ay masaya sa akin pong ginagawa sa buhay? Amen? Ito po yung evidence and the result. Ito yung patunay na tayo po ay nakaranas ng kaligtasan na nagmumula po sa atin pong Panginoong Hesukristo. So in this world, in our society, sa atin pong generation, ito yung pagkakataon na tayo po ay nagka-crave. Sino sa inyo nagka-crave? Anong cravings niyo today? Ay, Samgyup. Vikings. Ayan, nagka-crave tayo ng peace. Diba? Ilan po sa atin ngayon sa mga oras na ito, kagabi, ilan sa inyo hindi nakatulog kasi merong iniisip. Ano yung iniisip nyo? Sino yung iniisip nyo? Sino yung ino-overthink nyo? Ano yung reason bakit kayo nag-overthink gabi-gabi? Amen. Sa age po na to, ito yung panahon na marami tayong nakikilala, marami tayong natutuklasan sa atin pong mga buhay, marami tayong na-experience. Amen. So po, ito po yung pagkakataon na tayo po yung nagkikrave, naghahanap ng kapayapaan sa atin pong mga buhay. Amen. Minsan ba napag-pray nyo yan sa atin pong Panginoon kapag kayo po ay bago matulog? Lord, ano man ang iniisip ko, ano man ang negative thoughts na akin pong naiisip ngayon, sinusurrender ko ito sa inyo. Amen. Dami nating, kahit sa kabataan po ngayon, marami na tayong nararanasan. Maraming assignments, friendships, relationships, sa family. Marami tayong conflicts na nararanasan sa atin pong mga buhay. Amen.
So, ito yung panahon na tila baga wala tayong pahinga. Ilan dito nakikita ko naka-uniform pa. Kapag service nila, minsan meron pa ngang linggo, meron silang pasok sa school. Amen. Grabe na yung panahon natin ngayon, no? Even Saturdays, may pasok din. Ilan din sa atin ngayon ay nagtatrabaho at the same time ay nag-aaral. At ito po yung pagkakataon na talagang tayo po ay maghanap, mag-crave sa kapayapaan, katahimikan. Amen? So, balik po tayo sa slide. Peaceful living, ito po yung pag-usapan natin. Dala po ba natin ang atin pong notes, ang atin pong sandata? Sandata po natin ay ang Biblia, ang salita po ng Diyos. So let us talk about peaceful living. Pakisabi nga po ng malakas, peaceful living. Peaceful living. Ayan. From the Greek word, eirene. Eirene. Ibig sabihin po, ito po yung absence of war or conflict. Nararanasan ng isang tao ang kapayapaan kapag walang conflict, kapag walang kaguluhan. In the Old Testament, ito po yung ginagamit kapag wala ng war, wala ng kaguluhan. Pangalawa po, harmony and concord. Di ba po sa music, sa banda, kailangan nagkakaisa sila. So meron dapat peace na nararanasan. Merong pagkakaisa, merong unity. For us to be able na makagawa ng isang sound na kaaya-aya sa pandinig. And lastly po, tranquil state of a soul. Ibig sabihin, we are confident, we have peace in our lives because of the salvation of our Lord Jesus Christ. Yung ginawa ng atin pong Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, ito po'y nagpapagal po sa atin na meron tayong peace. Meron tayong kapanatagan na tayo po ay ligtas. Amen? So, mga kapatid, ilan po sa atin ang nakakaranas ng mga challenges, mga balakid, kung bakit hindi natin nararanasan ang kapayapaan na nagmumula po sa atin pong Panginoon? Ano po yon? Pwede po makahanap? Ano yung mga challenges ninyo kung bakit di nyo nararanasan ng peace? Bakit wala kayong kapayapaan? Number 1, pressure. Pressure from inside, nagmumula po sa atin. Ang dami nating insecurity, ang dami nating comparison sa buhay natin at sa buhay ng mga kaibigan po natin or even yung mga kakilala po natin. Amen? Insecure ako kasi yung kaklase ko, ang daming baon. Nakakagala sila kung saan-saan, tapos ako nandito, bahay, church lang. Amen? Naisip niyo po ba yon? Challenge, peer pressure from outside. Nape-pressure tayo, wala tayong peace. Kasi nape-pressure tayo sa mga gulang natin. Anak, ito na lang yung i-take mong course. Anak, ito yung gawin mo. Pero deep inside, nape-pressure ka na, wait lang. Kapit lang, wait lang. So, ganun. Maraming factor, maraming pagkakataon kung bakit hindi natin nararanasan ng peace. Amen? Pero alam po ninyo, magbibigay po ako sa inyo ng dalawang bahagi. The blessing of living in peace and the importance of living in peace. So, dako na po tayo. Number 1, peace is possible. Ito po yung number 1, the blessing of living in peace. Ang biyaya ng tayo po ay nakakapamuhay ng mayroong kapayapaan through the Spirit. So number 1, peace is possible through the work of Jesus at the cross. Amen. Sino po sa atin, noong hindi pa nakakakilala sa atin pong Panginoong Jesus, noong hindi pa siya nakakapag-church, hindi niya pa nararanasan ang presence ng Lord, wala siyang peace. Akala niya imposible. Imposibleng tumahimik ang buhay ko. Imposible na maranasan ko yung peace sa buhay ko. Amen. Daming challenge sa loob ng family. Either yung kapatid mo,
Yung magulang mo, yung nag-i-stop sa'yo para umattend ka ng church, para maranasan mo yung peace. Kasi dito mo natagpuan, dito mo naranasan yung peace. Amen. Ilan po sa atin, bago po pumunta dito ay may problema. Merong iniisip sa buhay. But when we praise our Lord, when we worship the Lord, doon natin nararanasan ang kapanatagan, ang kapayapaan, yung rest na nagmumula po sa atin pong Diyos. Amen? Agree po ba kayo doon? Tapos mamaya, panibagong pagsubok na naman. Paglabas natin sa church, ayan, sabak na ulit sa buhay. Paano natin mapapanatili? Ano ba yung blessing? Tingnan po natin. So number 1, it is possible through the work of Jesus at the cross. Basahin po natin Ephesians chapter 2, verse 14 to the following. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan, dahil ang mga Hudyo at ang mga Hentil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawin niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Amen. Dati po, sa Old Testament, talagang merong hidwaan, merong wall, kung bakit hindi sila nagkakaisa. Meron pang war. Di ba kanina, yung meaning ng peace is absence ng war. Pero ngayon, through our Lord Jesus Christ, tayo po'y pinag-isa. Tinanggal na ng Diyos, ng atin pong Panginoong Jesus, yung wall na yun. Yung pader na yun na naghihiwalay po sa atin. Kaya ngayon, anuman po ang grace, anuman ang atin pong edad, anuman ang atin pong gender, tayo po'y pinag-isa ng Diyos. Meron na tayong peace sa kabila ng mga issues, politics, amen, yung mga baha, yung yung flood control, di po ba? Pero wala wala tayong magagawa, pero as long as we have Jesus in our hearts, it is possible for us to experience the peace in our lives. Amen? Pangalawa po, peace rules in the hearts of those who walk by the Spirit. Ang kapayapaan po dapat ang mamuno sa atin pong mga puso, hindi po yung mga ibang bagay. Amen? Check po natin ang atin pong mga puso. Kapayapaan ba ng Diyos ang namumuno sa akin? Hindi kung ano-ano yung mga bagay na naiisip po natin or laman ng atin pong mga puso. Check po natin ang atin pong heart sa mga oras po na ito. Di natin alam, marami na tayong baggage. Marami tayong mga unnecessary baggage. Yung mga iniisip natin na hindi naman dapat natin isipin. Amen? Pero dinadala natin, ito po yung nagsisilbing kabigatan sa atin. Hindi naman natin dapat iniisip ang isang bagay, pero iniisip pa rin natin. Ano po yun? Again, insecurities, yung mga problems sa social media na hindi naman natin dapat iniisip, hindi naman din dapat natin sinasakyan, or hindi naman tayo dapat ma-involve. Pero iniisip natin, ino-overthink natin. Pero hayaan niyo po, sa mga oras po na ito na maranasan natin sa atin pong mga puso, hayaan po natin mga kapatid, youth, na maghari ang kapayapaan na nagmumula po sa atin pong mga buhay. As we walk by the Spirit, number 1 po, di ba po mga kapatid, yung love. Dapat sa mga oras na ito, napapractice na natin, na meditate na po ito natin sa atin pong mga buhay, yung joy. Parang domino effect yan Naranasan natin yung love from our God, magkakaroon tayo ng joy. And magkakaroon tayo ng peace. Amen? Thirdly, the blessings of living in peace is we have the role of being a peacemaker. Pag sinabing peacemaker, tayo sa atin mismo nagmumula yung peace.
Hindi yung nakikisangkot pa tayo sa mga bagay-bagay. Again, yung social media, hayaan nyo na sila. Huwag na tayong makisangkot sa mga bagay-bagay na hindi naman tayo dapat ma-involve, youth. Amen. Minsan may makakilala ko, nakakomment doon sa mga social media issues. Yung mga chismis na hindi naman dapat pang youth. Pero nakikita ko, hala, bakit siya nakakomment? Amen. Naka-heart, naka-react. Amen. We are the peacemaker, youth. Magmula po sa atin ang yung peace. Hindi yung dapat tayo yung pinagmumulan ng issues, ng away. Lalo sa school, we are the peacemaker. At naway ma-practice po natin ito, mga kapatid, mga youth. Amen. So ngayon, basahin po natin Ephesians chapter 4, verse 1 to 4. I know, mahirap po ito, mga kabataan. Pero hayaan niyo po na kumilos ang banal na espiritu sa atin pong mga buhay. Sabi po dito, kaya't ako na isang balanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging magpakumbaba, mahinahon, at matyaga, magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Verse 3, sikapin niyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu. Again, yung peace po ay isa sa mga kaloob. Gift po ito ng Holy Spirit sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Balik po natin sa verse 2. Napapractice po ba natin yung pagiging mapagpakumbaba, pagiging mahinahon at matyaga, at maging mapagpasensya? Sino po sa atin pinagpe-praise sa Kanya yung mga kaaway niya? Yung mga nanay nila na tilabaga na uubusan na ng pasensya sa mga tatay nila. Amen. Minsan yung mga parents din natin, nakaubos din ng pasensya. Pero alam niyo po mga kapatid, sa bahay po natin nagmumula yung peace dapat. Amen. Ma-practice natin unang-una sa atin pong sambahayan. Ayan. So ngayon, sa mga notes po natin, isulat po natin sa 2 dako po, importance of living in peace. 3 bagay po ito mga kapatid. What are the importance of living in peace? Ano ba yung importansya or kahalagahan na tayo po ay namumuhay sa kapayapaan? Number 1, we have a closer relationship to God and to His people. Again, this is the time na dapat mag-reflect po tayo sa atin po mga sarili. Meron ba akong closer relationship sa aking Panginoon and sa Kanyang mga lingkod din? Isa sa patunay na tayo po ay mayroong peace sa atin pong mga puso is meron tayong closer relationship to God. It is not possible, mga kapatid, na maayos tayong makikisama sa Diyos pero sa Kanyang mga tao, sa atin pong mga kapwa ay hindi. Hindi rin imposible na maayos tayong nakikisama sa tao, nagmamahal tayo sa atin pong mga kapwa, pero sa Diyos hindi. Again, mga kapatid, it should be on both sides. Nagmamahal tayo sa Diyos, meron tayong kapayapaan sa Diyos, meron tayong na-experience na joy. At ang atin pong gampanin ay ibahagi po ito sa atin pong mga kapwa. Hindi lang dapat tayo yung nakakaranas ng joy. Hindi lang tayo nakakaranas ng love, ng peace. Dapat sa atin din magmula ito. Amen? Huwag niyo pong hayaan na sa buhay po natin, malimit tayo sa ginagawa ng Diyos sa atin pong mga buhay. Huwag nating limitahan ang ginagawa ng Diyos sa atin pong mga buhay. Just because we are lazy, just because we procrastinate, yun po ang sinabi po kanina ni Ate Kina. Ilan yan sa mga hadlang
Amen. So ngayon po, dumako po tayo sa pangalawang puntos. The importance of living in peace. Number 2, increased faith and trust. Nadadagdagan po at napapatibay po ang atin pong pananampalataya sa atin pong Panginoon at tiwala sa Kanya. Psalm chapter 4, verse 8. Sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing sapagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. In LLT version po, in peace I will lie down and sleep, for you alone, O Lord, will keep me safe. Naway, yung peace ay maranasan po natin sa atin pong mga buhay. Again, hindi ko man alam or hindi man alam ng katabi po ninyo ang inyo pong pinagdaraanan sa mga oras na ito. Pwedeng sila ay napagalitan bago sila pumunta dito ng kanilang magulang. Pwedeng meron pa silang assignment, mga project na iniintindi. Pwedeng meron pa silang problema sa kanilang personal na buhay. Pero nandito tayo ngayon mga kapatid. Pwede bang palakpakan po natin and tap our shoulder? Again, talagang dapat pinaglalaban natin yung faith and yung trust natin sa atin pong Panginoon. And lastly, reduced anxiety and stress. Ayan, nakakabawas po pala ng anxiety and stress, yung peace na nararanasan po natin sa atin pong Panginoon. Matthew chapter 11, verse 28. Then Jesus said, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest." In Tagalog, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Amen? Kanina habang nag-worship tayo, habang sumasamba tayo sa Panginoon, habang tumatalon tayo at nagpupuri sa Kanya, naranasan niyo po ba yung peace? Yung rest? Di po ba? Hindi yung rest na dito po tayo nakakatulog. Hindi yung rest na dito po tayo namamahinga at okay lang maging comfortable sa loob ng church. But iba yung rest, mga kapatid. Amen. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Amen. Marami po sa atin ngayon ang nagsasuffer sa anxiety and stress. Marami sa atin, merong silent cries. Merong iyak, merong hinagpis na nararanasan, na-experience sa kanila pong mga buhay. Alam niyo po, na-experience ko ito dati mga kapatid. Share ko lamang po. Maikling patotoo lamang po na meron akong experience ng self-harm. So masasabi ko na ito yung reason kung bakit pinursu ko yung course ko, which is psychology. And praise be to God, ako po ay nakapasa as a licensed psychometrician and nagagamit na ng Lord. Going back to the time na ako po ay nagsa-self-harm. At that time, wala akong peace na nararanasan. Hindi ko na lang i-elaborate mga kapatid kung paano ako nag-self-harm. Pero alam po ninyo mga kapatid, simula nung naranasan ko ang atin pong Panginoon at nakilala ang Diyos. Maraming salamat sa Panginoon. Hindi ko alam, masasabi ko sa inyo mga kapatid, na hindi ko alam kung nasaan na ako kung hindi ko nakilala ang Panginoon sa aking pong mga buhay. At ngayon,
Ako po'y nagpapasalamat sa Diyos na nagamit ng Panginoon. Sa field, share ko lang po, sa field na sobrang stressful. Kaya sabi ko, Lord, talagang kailangan kita. Imagine, nag-handle po ako ng mga tao, mga kids, specifically sa mga kids po na mayroong autism, mayroong hyperactivity, at mayroong times na unintentionally nasasaktan ako, nasasabunutan, nasasampal, pero hindi nila intention po yun because they are unique and loved by God. Pero sabi ko, Lord, umabot sa time na talagang, Lord, kaya ko pa ba? Pero again, palagi ako nire-remind lang, Lord. Sa verse po na ito, Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Dito na po ako magtatapos. Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Sino po sa inyo na every time they are worried, every time na sila po ay na-stress, sila po ay nagpe-pray, sila po ay dumudulog agad sa atin pong Panginoon. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Verse 7, then you will experience God's peace. Mararanasan po natin ang kapayapaan na nagmumula po sa atin pong Panginoon, which exceeds anything we can understand. Hindi natin ito comprehend sa sa Tagalog version. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Again, meron tayong peace na nararanasan na hindi natin maunawaan saan ito nagmumula. Minsan di natin ma-explain. Every time we pray, tila baga, nare-restart ang atin pong pangangatawan, ng atin pong mind, our emotion, and our body. Alam niyo po mga kapatid, ito po yung rest na nagmumula po sa atin pong Panginoon. As we walk by faith and as we walk by the Spirit, naway maranasan po natin ang peace na nagmumula po sa Kaniya. Ayan, maaari na po tayong tumayo. And I pray, mga kapatid, that the peace, it will satisfy our lives. The peace that has satisfaction, merong contentment na kahit anuman pong mangyari, mga kapatid, youth, patuloy po tayong lumapit sa atin pong Panginoon. Amen. Ano man pong nararanasan natin sa atin pong mga buhay, relationship problems, family problems, issues, insecurities, overthinking. Right now, let us surrender to our Lord. Ilan sa inyo ay galing sa family na every time sila po'y uuwi ng bahay, instead na sila po ay mapahinga, sila po ay lalong na-stress. Hindi sila makapag-open up sa kanila pong family. Hindi sila makapag-open up sa kanilang friends. Natatakot sila na baka sila ay i-judge. And it creates overthinking sa kanila pong mga buhay. At hayaan niyo po, sa mga oras po na ito, awitan po natin ang Diyos. Habang tayo po'y umaawit sa Panginoon, surrender natin sa Lord. Let us lift up our worries. Hallelujah. Lift up our burdens to our God. Hallelujah. Kaligayahan na kami sa piling mo. Yes, Lord. Wala
Wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang mapatay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kayang naisin ang puso ko'y sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo, kaligayahan nakamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang mapatay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kayang naisin ang puso ko'y sa piling mo. Allow me to pray for you. Hallelujah. Youth, mga kabataan, ito yung pagkakataon na i-surrender natin lahat po ng aalalahanin po natin sa atin pong mga buhay. Right now, alam ko po sa puso ng bawat isa po sa atin, mayroong kanya-kanyang battles, mayroong kanya-kanyang problema sa kanilang mga buhay. But church, youth, lagi niyo pong tandaan na mayroong Kristo, mayroong Diyos na handang pumasok sa inyo pong mga buhay, handang salaksikin ang inyo pong puso. At hayaan niyo po na maranasan ang comfort, ang peace na nagmumula sa atin pong Panginoon. Sabi nga po sa 2 Corinthians, He is the source. Siyang pinagmumulan ng comfort ng bawat isa po sa atin. Huwag niyong hayaan, church, na itong problema na ito ay makapaghinder sa atin, maging hadlang itong mga problema na ito upang maranasan natin ang biyaya ng Diyos sa atin pong mga buhay. Huwag din niyong hayaan, church, na maging hadlang ito upang magamit tayo ng Diyos sa Kanya pong kingdom. Hallelujah. Hayaan niyo po, church, youth, mga kabataan, na let us experience the peace that comes from our Lord. Anumang problema, anuman pong responsibilities, anuman pong mga bagay-bagay na atin pong naiisip ngayon, right now, youth, surrender natin sa Lord. Huwag nating hayaan na maging manhid ang atin pong mga puso. Huwag nating hayaan na maging bato ang atin pong mga puso dahil lang sa mga problema po na ito. Hayaan natin, church, na baguhin ng Diyos. And right now, Lord, I pray, Panginoon, na patuloy niyo po silang katagpuin sa kanila pong mga buhay. Kung meron man sa amin ngayon, Panginoon, nasarado ang kanila pong mga puso dahil sa mga traumas, sa stress, dahil sa problema kanilang pong nararanasan, Lord, right now,
Hayaan niyo po, mga kabataan, na buksan ng Diyos ang inyo pong mga puso. Siya ang ating kakampi sa atin pong mga buhay. Sa mga pagkakataon na tayo po ay namomroblema, wala tayong makausap. Hallelujah, merong Diyos na naghihintay na lumapit sa Kaniya. Merong Diyos na naghihintay upang ibahagi sa iyo ang kapayapaang ito. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy mong pag-remind po sa amin. And as we walk by the Spirit, as we walk, Lord, in this journey of a Christian life, bilang isang kabataan, Panginoon, hayaan niyo po, Lord, na manaig ito sa amin pong mga puso. Hayaan niyo po, O Diyos, na patuloy itong maranasan sa amin at maibahagi po namin sa amin pong mga kapwa. Patuloy, Lord, na magamit ang amin pong mga buhay sa inyo pong kaluwalhatian. Hallelujah, Lord. Muli, maraming salamat. Hayaan niyo po na maranasan po nila ang pagpapala na nagmumula po sa inyo, ang kapanatagan ng puso, ang comfort na nagmumula po sa inyo, anuman pong barrier, anuman pong tanikala, Lord, na kanila pong nararanasan. Lord, right now, Panginoon, pinuputol na po namin ito sa pangalan ni Jesus. Addiction, stress, overthinking, anxiety, sickness, in the name of Jesus right now. Church, right now, hallelujah. We rebuke it, Lord. Pinuputol na po namin ito sa pangalan ni Jesus. At patuloy, Lord, na maranasan yung gifts of the Holy Spirit sa amin pong mga buhay. Lord, muli, maraming salamat po sa umaga na ito, sa patuloy mong pagpapaalala po sa amin. Sa inyo lamang po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Tayo po ay dumako na po sa pagkakaloob. Tayo po ay basahin po natin ang Lucas 6, verse 38. Magbigay kayo at kayo bibigyan takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong isukat, ay doon kayo muling susukatin. Tayo po ay dumako na po sa panalangin. Panginoon, salamat po sa inyong sa binibigay niyo pong pagpapala sa amin at Panginoon, sana po makapasa po kami sa dadating na exam sa pangalan ni Jesus. Amen. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling mo. Praise God. Pwede po ba natin palakpakan muli ang atin pong Panginoon? Hallelujah. Salamat po sa kapayapaan na nagmumula po sa ating Diyos. And ayan, nakalimutan po pala nating ipakilala kanina yung ating pong guest speaker. Sa mga hindi po nakakakilala, siya po ay isa po sa mga trainee pastors. Siya po ay isang youth din. Praise the Lord. At kahit na sa kanya pong kabataan ay nagpapagamit na po sa atin pong Panginoon. Palakpakan naman po natin ng Diyos sa buhay po ni Preacher Andrea Gumapas. Praise the Lord. Salamat po sa iyong buhay at sa mensahe po ng atin pong Panginoon. Lahat po ba ay nakaranas po ng comfort and peace na nabumula sa Lord?
Hindi po ba yan yung antok? Make sure po na yan po ay kapayapaan na nagmumula po sa atin pong Panginoon. Pwede po ba sabi sa atin pong mga kapatid, peace be with you. Praise God. Ngitian naman po natin, sabihin po natin, peace be with you, kapatid. Yan, ano yung sabi ni sister, ni preacher Andrea kanina? Sabi mo sa katabi mo, peace sis. Sa lalaki naman, peace bro. Yan. Pwede natin yung gawing batian. Every time na nakikita po natin yung atin pong mga kapatid, hindi po yung tipong dinadaan-daanan lamang po natin sila. Amen po ba? Isa pa nga po, pwede po natin sabihin, peace be with you. Ayan, praise the Lord. Muli po maraming salamat po sa atin pong Panginoon. And gayon din po ay nagdiriwang po ang atin pong isa sa mga daughter church, ang atin pong daughter church from JCTRL Muñoz ng 7th year anniversary. Kaya po mula po dito sa main church, kami po ay bumabati ng happy 7th year anniversary TRL Muñoz. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon sa kanya pong kabutihan sa atin pong mga buhay. Handa pa po ba tayo na umawit sa atin pong Panginoon? Amen. Kaya pa po bang lumundag para sa Diyos? Amen. Sige nga po, talon nga po tayong lahat. Amen. Praise the Lord. Sige po, patuloy po tayo magpupuri sa ating Diyos. Hallelujah. Hello po, Sister Sandy. Praise God. Marami na tayong pinagdaanan, ngunit kailan may di niya tayo pinabayaan. Ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay sapat, huwag mahihiyang sa Kanya'y sumamba. Lahat ay magkaisa. Tayo po lahat ay umawit. Marami na tayong pinagdaanan, ngunit kailan may di niya tayo pinabayaan. Ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay sapat, huwag mahihiyang sa Kanya'y sumamba. Lahat ay magkaisa. Tayo po lahat. Lumundag ng sabay-sabay, itaas ang iyong kamay, ipalakpak ng buong galak, pag-ibigyan